Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. At upang tayo naman po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga kail at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awa, Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nabubuli ka namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Kristo na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawag ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa
mga banal, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, O Jesus Cristo, ang taas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol. Sa pagtanak ng dugo ni Santiago, ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kaniyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigibit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kuminsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ng kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, hayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.
Sumaini po ang Panginoon. at sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong ngayon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ay ipagkalubin niyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaluluwa. Ang luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang sinusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran ko, hindi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Kay Father Piwi, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa mga taga-ibaan sa parokya ng Apostol Santiago, happy pesta po sa inyo. Kapistahan nyo ngayon ni Apostol Santiago, St. James. Sa atin hong ebanghelyo ay narinig ho natin ang paglapit ng ina. Di ho binanggit dito ang pangalan ng magkapatid na Santiago at Juan at sila ay may hiniling. Ang tanong ni Jesus, ano ang ibig mo? Ang gusto ng ina, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pag nasa kaharian na ng Diyos, si Jesus. Wala naman hong ina na naghahangad ng masama para sa kanyang anak. Lahat ay mapabuti. May kasabihan nga ho tayo, mother knows best. Pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay mother knows best. Sapagkat sa ating ebanghelyo, Jesus knows what is truly best. Alam ni Jesus kung ano talagang maigi at kung ano talaga ang mabuti at magaling. Iba nga lamang hong pagkakaintindi ng magkapatid na ito tangin na ni Jesus tungkol ho sa kaharian ng Diyos. Iba ang pagkakaunawa nila doon sa tinatawag na pagiging dakila. Ang akalangan nila ay yung pagkakaroon ng posisyon. Pero pinaliwanag sa kanila ni Jesus. Sapagkat yung ibang mga alagad, ganun din pala ang damdamin, kaya sila'y nainggit. Kaya galit na galit. Kaya pinalapit sila ni Jesus, hali kayo. Sabi ng ating Panginoong Jesus, alam ninyo, ang pinuno ng mga hentil ay nag-aahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Kaya pag pinag-usapan natin ng greatness, may mga tao ho na, na may titulo na The Great.
Alexander the Great, St. James the Great. Ano ho yung pagiging dakila ho nila? Sapagkat ang makamundong pag-iisip ng pagiging dakila ay yung sila'y marami ang nagawa, sila ay hinahangaan ng maraming tao, sila'y pinapalakpakan, sila'y pinupuri ng maraming tao. Pero sa pananaw ni Jesus, ang pagiging dakila, sinabi niya dito, ay ang taong marunong maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Greatness is to serve. And when we speak of serving, not self-serving, kaya ang tawag ko sa ating tagal-lingkod. Ang tagal-lingkod dapat lagi ay nasa likod. Kaya kami mga pare, pag tinataas namin si Kristo, ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo, hindi ang itinataas namin ay aming sarili, kung hindi si Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. At ang naglilingkod dapat ay laging nasa likod. Sabagat hindi katulad ng ibang naglilingkod, gusto lagi nakikita ang mukha, nababasa lagi ang pangalan. Sapagkat tayo naglilingkod, ang gusto natin ay makapaglingkod ng may kababaan ng loob. Yung iba'y kapit ko sa posisyon, sapagkat ito'y magbibigay sa kanya ng greatness, pero iba ho ang pananaw ng ating Panginoong Jesus. Ang tunay na naglilingkod ay naglilingkod ng may kababaan ng loob. Hindi ho siya naghihintay ng kapalit. Hindi ho siya naghahanap ng reward. Ay mga naglilingkod din sa simbahan, hindi tayo nag-i-expect ng reward. Sapagkat tayo naglilingkod sa Diyos at tayo ho'y naglilingkod sa tao. Kaya yun ho ang salitang dakila. Ang dakila, tayo ay nagawa kahit na ho walang nakakakita. Tayo ay nagawa kahit hindi tayo pinapalakpakan. Tayo ay nagawa hindi lamang para magpapuki para sa ibang tao. Sapagkat ang pagtutuwid ni Jesus sa kanyang mga alagad ay may kaakibat na tanong. Ang tanong nga ho, kaya ba ninyong inumin ang kopa ng aking paghihirap? Kaya ba ninyong batahin? Ginawa ba ito ng mga alagad? Opo naman. Sapagkat si Santiago Apostol ay pinutulan ng ulo na lamang sa paglilingkod sa Diyos. Siya ho ang kauna-unahang martir ng ating simbahan. Historically, si Apostol Santiago, St. James, kasama ng ibang apostol, Peter, James, and John, sila ho yung mga privilege na laging kasama si Jesus sa tagpo ng Transfiguration, doon ho sa pagpapagaling sa biyanan ho ni Pedro, nandun ho siya sa tagpo na sa agony in the garden, ang tagpo din ho ng pagbubuhay sa anak ko ni Jairus, mapalad do siya sapagkat lagi ho siyang kasama ni Jesus. Tayo din naman ho, tayo nagiging mapalad o lagi ho nating kasama din si Jesus. Wala hong garantiya na kapag ikaw ay kasama ni Jesus, kasama natin si Jesus, ay ligtas na ho tayo sa kopa ng paghihirap. Wala hong garantiya yan. Kaya walang garantiya na ikaw ay lagi nasimba lagi, na mawawala ang iyong problema. Hindi. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Kaya walang garantiya yung iyong laging pagdidibusyon, makakaiwas ka na sa utang, makakaiwas ka na sa sakit, makakaiwas ka sa kamatayan. Hindi. Ang garantiya natin, bibigyan niya tayo ng tamang lakas. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya, sa kapistahan ng Apostol Santiago, sana, di man ho natin matularan 100% ang kanyang ginawa, pag-aalay ng kanyang buhay, sana na may matularan natin yung kanyang katapatan. Katapatan sa Diyos na maglingkod ng may kababaang loob. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kaloroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na magbuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula para nito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagpupursigi ng kanyang pagsusurusi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin po tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin na may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob at tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay reliyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa, ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Siya po kantahan daw. Diyos, siya po kantahan daw mula sa Diyos. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na nilobong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng hangin iyong tinatanggap na matamis sa pamagitan ni Jesucristo kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligan at katuwang. Sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan, kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadangkilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ipong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po si Father Elmer na tinawag mula sa daigdig na ito nung siya ay binyagan. Siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw nawa, ay makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysan ang mahal na Birheng Maria na ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysan ang lahat ng mga apostol, Apostol Santiago, San Jose, Mariel at lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya,
Ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Paminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay, na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, ang buhay mong ligay ay minsan lang nagdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay ay buhay ko'y hahandog sa iyo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang
pagpapala at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pagkalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Aming hiling at lagi ang dasal, maging mapalad sa lahat ng gabi. Aming pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y tuwawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbi, linis sa langit mo. Tunawin at gawing ulan, lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasagap, ako'y maging ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Aming pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y bawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbi, lilis sa langit mo. Tunawin at gawing ulan, lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasagap, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa panalangin ni Apostol Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunay sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na. Taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.